Kita nyo naman. Yun o. Hi guys, welcome back again to my vlog. And for today's video, dahil nagutom kami ni Papa, kakain ulit tayo ng ramen. Saktong-sakto natin ito, nalamig na yung panahon, napakasarap mag-ramen. Sobrang lapit nga lang talaga nitong ramen na to dito sa bahay. Pagkalabas nga lang talaga mismo ng kanto, ito highway na at ito mismo matatambad sa iyo ang ramen. Kung maglalakad ka nga galing sa bahay, 2 to 3 minutes lang to. Nagkataon nga galing kami ni Papa sa may resto bar ni Mama. Sabi niya sa akin, gusto raw niyang kumain at gutom na raw siya. Kaya pala nagtataka ako bakit hindi kayong pumasok dun sa kanto pauwi ng bahay. Diniretso na yung sasakyan dito sa may ramenan. Nagkataon nga rin na kahit araw-araw ko nakikita tong ramen na to, hindi pa ako nakakain dito. Sabi nga sa akin ni Papa, napakatagal na ito tong ramen na to. Madalas ko nga rin talaga ito nakikita, lalo na nasa highway lang siya, pero di ko alam bakit hindi pa ako nakakain dito. At syempre dahil first time natin ngayon, titingnan muna natin kung ano yung napakasarap or specialty nila na ramen dito. As usual, una nila sinerve yung tubig. Tapos sa may counter, pang attract dito sa mga bata na kung gusto man nilang bumili, ito may mga mocha o yung mga laruan sila dito. Pagkatapos nga ng tubig, ito sinerve na nila yung gyoza. At pagkatapos naman ng gyoza, ito sinerve naman nila yung kanin. Ordinary lang yung lasa ng gyoza, pero magkakatalo-talo na lang talaga sa pinaka-sauce. Kaya ito, una namin nilantakan ni Papa yung gyoza. Ano yung napiraso, tapos lalagyan pa ng sauce na napakasarap, tapos isi-serve nila sa iyo na medyo mainit-init pa, fresh cook talaga. At habang kumakain nga kami ni Papa, ito nagkwentuhan kami. Sabi niya nga sa akin, napakatagal na daw tong ramen na to. Business na to na mag-asawa at saka yung pinaka-staff nila na nag-serve, anak daw nila yun. Ito daw yung paboritong ramen nung anak niya. Bukod daw sa napakalapit, lalo na the best ito kapag winter. Bukod sa mura nilang siniserve yung mga pagkain dito, napakasarap din daw. At ito na nga dumating na ang aming mga order na ramen. Kadalasan si Papa, ito yung order niya yung may toge. At ako naman itong tinatawag na miso ramen. First time ko nga rin talagang kumain ito na miso ramen na to. First time ko rin makakain ng ramen na may ganito, na may mais. Bukod pa dito, tipak-tipak yung karne. Sa tulunan guys, talagang masasabi ko na the best yung ramen na to. Una siguro dahil first time ko pa lang siya makain bago sa panlasa ko. At the same time, iba yung flavor niya dun sa ordinary na ramen na kakain ko. Bukod pa dito, yung tipak-tipak ng kanyang karne na sinerve dito, napakasarap talaga. The best yung ramen na to kapag ganitong season. Bukod pa dito, talaga mabubunsol ka na lang talaga sa laki at dami na sinerve nila sa akin. Sabi ko kanina kay Papa na hindi ko expect na ganun kasarap yung miso ramen. Kadalasan kasi tonkotsu ramen yung mga in-order ko. Sabi niya marami pa mga flavors ng ramen dito sa Japan, hindi mo pa lang natatry. Bawat mga ramen nandito sa Japan may mga specialty sila. Dito sa ramen na to, specialty nila yung miso ramen. At guys, masasabi ko naman talaga legit yung sarap ng kanilang miso ramen. At guys, huwag niyong kalimutan kumain ng ramen pag nagawi kayo dito sa Japan kasi ito yung trademark ng Japan para sa mga foreigner. Yung noodles niya, saktong-sakto. Yung pinaka-soup, yun talaga yung the best. Tapos guys, sabayan pa naman tipak-tipak na karne na ako talaga mabubusog ka na nga lang talaga. Ikataon din dito, hindi pa ako nagdi-dinner kaya sakto yung paglibre sa akin ni Papa. Sa totoo guys, medyo natataranta na ako dito kasi si Papa malapit na maubos yung kanya. Naubos niya na yung kanin, naubos niya na yung ramen, naubos niya na rin yung gyoza. Pero ako halos hindi ko pa nakakalahati yung ramen. Bukod dito, hindi ko pa rin ubos yung kanin ko. Paano ba naman guys, pareho ko na kaming gutom dito ni Papa. Nagkataon na yan, sarap ng mga sinerve nila sa amin dito. Ang kagandahan lang din dito sa ramen na to, hindi ganun karami yung mga pumapasok o yung kumakain. Di pare sa ibang ramen na talagang pinipilahan. Kaya nagkataon na gutom ka na yan, okay talaga dito. Mabilis yung serve, hindi ganun karami yung tao, at the same time makakapag-relax ka. At ito nga, pagkatapos ng ilang minuto, tapos na kami ni Papa, at ito ang aming mga kinainan. Kita naman. Yun lang.